Huwag kang hahakbang papasok sa carpet, Aurora. Baka madumihan ang mamahaling tela ng sapatos mong galing sa ukay-ukay. Victoria, narito ako para sa pamamanhika ng apo ko. Gusto lang namin makuha ang basbas ninyo para kay Liam at Clarice. Pamamanhikan? Nakakatawa ka. Isang security guard? Makikipag-alyansa sa mga Montefalco? My God, Aurora, have some shame. In your dreams. Si Liam ay isang mahusay na arkitekto, Victoria. Pinaghirapan niya ang posisyong ito. Arkitekto na walang koneksyon at galing sa pamilya ng mga utusan. You are a stain, Aurora. Isang mansa sa puting pangalan ng pamilya namin na pilit naming nililinis. Diyan ka lang sa tabi ng pinto. Waitress ka muna ngayong gabi. Serve the wine. At least be useful for your grandson's sake. Ang bawat salita ni Victoria Montefalco ay tila mga bubog na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Aurora. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mga Montefalco. Bitbit ang isang maliit na basket ng mga kakanin na pinagpuyatan niyang ihanda. Ngunit sa harap ng naglalakihang chandelier at mga gintong palamuti, ang kanyang handog ay tila naging basura. Ramdam ni Aurora ang pangangaligig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang uniporme ng pagka-security guard na maingat niyang pinlansa para sa okasyong ito ay naging simbolo ng kanyang kababaan sa mata ng mga taong kaharap. Tumingin siya kay Liam, ang kanyang pinakamamahal na apo. Nakayuko ang binata. Ang mga kamao ay nakakuyom sa tindi ng pigil na emosyon. Sa tabi nito, tahimik na lumuluha si Clarice, ang babaeng pilit na inilalayo sa kanila ng mapang-aping tadhana. Hindi nakatiis si Victoria. Kinuha niya ang baso ng mamahaling alak at sadyang itinigis ito sa paanan ni Aurora. Ang pulang likido ay dahan-dahang gumapang sa sapatos ng matanda, tila isang sugat na bumubukas. Oh, may natapon. Punasan mo yan, Aurora. Diba sanay ka namang maglinis ng kalat ng ibang tao? Huwag kang tumayo dyan na parang tuod. You don't belong here. Look at yourself in the mirror. You are just a guard, a nobody. Isang malakas na pagtalsik ng mga barya ang sumunod. Inihagis ni Victoria ang isang dakot ng barya sa harap ni Aurora. Ang tunog ng mga metal na tumatama sa malamig na marmol na sahig ay tila mga munting kampanang nagbabadya ng kamatayan ng kanyang danggal. Yan, pamasahe mo pa uwi. At wag mo nang isasama ang apo mo rito. Clarice deserves a prince, not a beggar's grandson. Humigpit ang hawak ni Aurora sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Sa loob ng dibdib niya, may isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang bawat barya sa sahig, pagkatapos ay hinarap ang nanlilisik na mga mata ni Victoria. Salamat sa barya, Victoria. Mahinahon, ngunit gumaralgal ang tinig ni Aurora. Sana ay sapat na ito para mabili mo ang respeto na kahit kailan ay hindi mabibili ng pera mo. Tumalikod ang matanda. Hindi niya hinintay ang sagot ni Victoria. Naglakad siya palabas ng mansyon. Bit-bit ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Ang malamig na tubig ay humahaplos sa kanyang mukha. Pilit na hinuhugasan ang pait ng karanasang iyon. Habang naglalakad sa ilalim ng madilim na langit, isinukbit ni Aurora ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Doon, naramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay. Isang gintong susi na may nakaukit na letrang A. Ilang taon niyang piniling manatili sa anino. Ilang taon niyang piniling magbantay sa mga pintuan ng ibang tao, habang ang sarili niyang kaharian ay nananatiling nakasara. Ngunit na yung gabi, habang ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng alak sa kanyang sapatos, alam ni Aurora na tapos na ang panahon ng pagtatago. Pumasok siya sa isang maliit na silid sa gilid ng isang abandonadong gusali sa kanto, malayo sa kinang ng Makati. Doon, kinuha niya ang isang lumang teleponyo.
Ang bawat pagpindot niya sa numero ay tila isang hakbang patungo sa digmaang siya mismo ang nagpasimula. Hello, Attorney Valdez? It's me, Aurora Alba. Ihanda mo ang lahat ng mga dokumento para sa Alba Realty. At ang lahat ng mga kontrata sa ilalim ng pangalang Montefalco, sunugin mo sa harap ko bukas. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pagkamakaawa. Ito ay tinig ng isang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Liam, look at me. Hindi mo ba nakikita? I am doing this for your own good. Hindi bagay ang isang Montefalco sa pamilya ng mga dukha. You are an architect, yes, but you are nothing without our connections. Mom, please. Si Lola Aurora ang nagpalaki sa akin. She is the most honorable person I know. Paano mo nagawang itapon ng pera sa harap niya? You treated her like a criminal. Because she is a criminal to our social status, Liam. Clarice is crying in her room because of your stubbornness. If you don't break up with her, I will make sure you never find a job in this city. Gugutumin ko kayong dalawa ng lola mo hanggang sa bumalik ka sa kalsadang pinanggalingan ninyo. Hindi na nakasagot si Liam. Ang bawat salita ng kanyang magiging biyenan sana ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang buong pagkatao. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, hindi na lumingon sa karangyaan na tila isang gintong hawla. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mukha ng kanyang lola. Ang pagod nitong mga mata, ang mga kulubot sa kamay na humaplo sa kanya sa loob ng maraming taon, at ang katahimikang ipinakita nito sa gitna ng bagyo. Habang pauwi, ang bawat hakbang ni Liam ay tila may bigat ng 1,000 bato. Sa kabilang dako, sa loob ng isang maliit at lumang silid na amoy kape at lumang papel, nakaupo si Aurora. Marahan niyang hinahaplos ang isang kupas na litrato ng kanyang yumaong asawa at anak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng mga gunitang pilit niyang ibinaon sa limot. Patawad anak, bulong niya sa hangin. Sinubukan kong mamuhay ng tahimik. Sinubukan kong magbantay sa anino upang hindi sila madamay sa bigat ng ating nakaraan. Ngunit ang mga taong ito, hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Tumayo si Aurora at kinuha ang isang lumang kapote. Sa gitna ng gabi, nagtungo siya sa isang gusaling hindi kalayuan sa Makati. Isang opisina na walang pangalan sa labas, ngunit puno ng kasaysayan sa loob. Ang bawat tunog ng kanyang sapato sa semento ay tila isang paalala ng kanyang paninindigan. Sa loob, naghihintay ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit matikas ang tindig. Si Attorney Valdez. Nang makita ang matanda, agad itong tumayo at yumukod ng malalim. Isang pagpapakita ng respeto na hindi kailanman mararanasan ni Aurora sa mansyon ng mga Montefalco. Chairman Alba, bati ng abogado, ang boses ay puno ng pagkamangha. 15 taon. 15 taon kayong nawala. Akala namin ay tuluyan nyo nang iniwan ang imperyong itinayo ninyo. Minsan, kailangang bumaba sa lupa upang makita kung sino ang mga damong dapat nang bunitin, Valdez. Malamig na sagot ni Aurora. Naupo siya sa malaking selyang gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang aura ay biglang nagbago. Wala na ang hamak na security guard. Ang nasa harap ng abogado ay ang babaeng kinatatakutan ng mga real estate moguls noong dekada 90. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Montefalco Corporation, utos niya. Lahat ng kanilang mga utang, ang mga lupang isinangla nila, at ang gusaling tinitirikan ng kanilang main office. Balita ko, kakatapos lang ng kanilang contract of lease sa Alba Realty. Tumango ang abogado. Opo, Chairman. Sa katunayan, nagpadala na sila ng request para sa renewal. Inaasahan ni Victoria Montefalco na pirmahan ninyo ito bago matapos ang buwan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora. Kinuha niya ang fountain pen na ginto at dahan-dahang pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng tubig na unti-unting pumupuno sa baso ng katarungan. Ipadala mo ang lahat ng mga dokumento sa bahay ko bukas.
Ngunit huwag mong gagamitin ang pangalan ko. Hayaan mo silang mangapa sa dilim. Gusto kong maramdaman ni Victoria kung paano ang mawalan ng lupa sa ilalim ng sariling mga paa. Samantala, sa loob ng silid ni Clarice, ang dalaga ay nakatingin sa kisame habang ang kanyang unan ay basa ng luha. Kanina lamang ay narinig niya ang kanyang ina na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa isang kasunduan. Isang kasunduan na magpapakasal sa kanya sa isang mayamang negosyante para lamang maisalba ang bumabagsak nilang kumpanya. Ang pag-ibig ni Liam at Clarice ay tila isang marupok na tulay na unti-unti nang ginigiba ng mga matatanda. Hindi nila alam na ang babaeng itinuturing nilang basura ay siya palang may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan o sa kanilang tuluyang pagkawasak. Bago matapos ang gabi, isang huling utos ang ibinigay ni Aurora kay Attorney Valdez. Valdez, simulan mo na ang audit sa lahat ng mga proyekto ng mga Montefalco sa South. Kung may makita kang kahit anong butas, kahit gaano kaliit, palakihin mo hanggang sa gumuho ang kanilang pundasyon. Ibalik mo ang tawag na yan. Hindi pwedeng hindi nila i-renew ang lease natin. Do they even know who they are dealing with? This is Montefalco Corporation. Ma, please. Baka naman may technical error lang sa system ng Alba Realty. Huminahon ka muna. Birthday mo ngayon. Baka ma-stress ka lang. Technical error? Clarice, our main office is the soul of this company. Kung hindi natin ma-renew ang kontrata sa loob ng 48 oras, kailangan nating lisanin ang gusaling ito. At saan kasada tayo pupulutin? Hindi ako papayag na mapahiya sa harap ng mga investors natin. Secretary, call the board. I want a meeting with the owner of Alba Realty. I don't care if I have to buy that whole building. Just get me a signature. Galit na ibinagsak ni Victoria ang kanyang mamahaling telpono sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, punong-puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na kaba. Sa loob ng maraming taon, ang Montefalco Corporation ay naging simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit sa isang iglap, tila may isang aninong unti-unting humihila sa kanilang pundasyon. Samantala, sa isang maliit at tahimik na eskinita kung saan nakatira si Aurora, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba ang tatlong lalaking may malalaking katawan at nakakatakot na tingin. Sila ang mga tauhan na binabayaran ni Victoria para sa mga maruruming gawain, mga taong sanay mangguha nang hindi sa kanila sa pamamagikit ng pananakit. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang itulak ng mga lalaki ang pintong gawa sa tagpi-tagping kahoy at yero. Ang mga gamit sa loob, ang lumang radyo, ang mga munting estatwa ng santo, at ang lamesang kainan ni na Aurora at Liam ay hinalughog at itinapon sa sahig. Nasaan ang matanda? Sigaw ng isa sa mga lalaki habang winawasak ang isang lumang silya. Lumalabas si Aurora mula sa maliit na kusina. Wala siyang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malalim at malamig na titig ang ibinigay niya sa mga dayuhan sa kanyang tahanan. Hawak niya ang isang pitsil ng malamig na tubig at 3 baso. Mukhang napagod kayo sa pagwasak ng mga gamit ko. Mahinahon na wika ni Aurora habang dahan-dahang inilalapag ang mga baso sa ibabaw ng natitirang bahagi ng lamesa. Uminom muna kayo. Mainit ang panahon sa labas. Natigilan ang mga lalaki. Inasahan nilang makakarinig ng pagsusumamo, iyak o takbo. Ngunit ang katahimikan at kabutihan ni Aurora ay tila isang pader na hindi nila kayang tibagin. Ang isa sa kanila ay kumuha ng baso at sadyang ibinagsak ito sa sahig, dahilan upang mabasag ang bubog at kumalat ang tubig sa paanan ni Aurora. Hindi kami narito para uminom, matanda. Sabi ni Madam Victoria, umalis ka na raw sa lungsod na ito bago pa maging abo ang bahay mong ito. Huwag mo nang lalasunin ang isipan ni Clarice at Liam. Numiti ng tipid si Aurora. Pinulot niya ang isang piraso ng nabasag na bubog nang hindi man lang nasusugatan. Sabihin ninyo kay Victoria, simula ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila bulong ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Ang ulan ay hindi tumitigil dahil lang gusto ng isang tao.
At ang unos na paparating, wala siyang sapat na payong para protektahan ang sarili niya. Nang makaalis ang mga lalaki, naiwan si Aurora sa gitna ng kanyang wasak na tahanan. Hindi siya umiyak. Marahan niyang inayos ang kanyang buhok at pinunasan ng dumi sa kanyang pisngi. Ang bawat wasak na gamit ay tila isang paalala na ang kanyang sakripisyo para sa kapayapaan ay wala ng halaga. Oras na para sa katarungan. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Montefalco ay punong-puno ng bulaklak at dekorasyon. Ito ang ika-50 kaarawan ni Victoria. Ang mga elite ng lipunan, ang mga politiko, at ang mga negosyante ay naroon para magbigay-pugay. Nakasuot si Victoria ng isang makinang na pulang gown, pilit na itinatago ang kaba tungkol sa lease ng kumpanya. Ngunit sa gitna ng kanyang engranding entrance, isang lalaking nakaunit-porme ng courier ang lumapit. May bitbit itong isang itim na sobre na may selyo ng Alba Realty. Madam Victoria Montefalco? Isang urgent notice po mula sa legal department ng Alba Realty. Nakangiting kinuha ni Victoria ang sobre. Sa pag-aakalang ito na ang renewal na kanyang hinihintay. Ngunit habang binabasa niya ang unang talata sa harap ng kanyang mga bisita, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manghinig nang madama niya ang bawat mata ng kanyang mga panauhin na nakatuon sa kanya. This can't be happening, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanghinginig sa tindi ng shock. Ang sulat ay hindi isang renewal. Ito ay isang immediate eviction order. Ang Montefalco Corporation ay binibigyan lamang ng 24 na oras para lisanin ang kanilang head office dahil sa matinding paglabag sa Code of Ethics ng Alba Realty. At sa ilalim ng sulat, may isang maikling sulat kamay na mensahe na tanging si Victoria lang ang makakaintindi. Ang barya na ibinigay mo ay kulang pa para pambayad sa danggal na sinira mo. Aurora, bakit nandito ang isang basurang gaya mo sa loob ng aking kaharian? Napadaan lang ako, Victoria. Gusto ko lang makita kung gaano kakinang ang mga alahas na suot mo bago sila tuluyang mawala sa iyong leeg. Mawala? My jewelry costs more than your whole life. Guards, bakit ninyo hinayaang makapasok ang maruming babaeng ito sa loob ng aking ballroom? Hindi ako pumasok ng walang pahintulot, Victoria. Ang katotohanan ang nag-imbita sa akin dito ngayong gabi. You are delusional. Security, kalad ka rin ninyo ang babaeng ito palabas. She is ruining my night. Huwag mo akong ituring na parang hindi mo ako kilala, Victoria. Mas kabisado ko ang bawat sulok ng gusaling ito kaysa sayo. Ang bawat salita ni Victoria ay tila isang matalim na kuko na naggagaskas sa katahimikan ng malawak na ballroom. Ang mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling barong at gown ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa naggangalit na mukha ni Victoria patungo sa kalmado. Ngunit matikas na tindig ni Aurora. Sa gitna ng kinang ng mga chandelier, si Aurora ay nakatayo pa rin suot ang kanyang kupas na asul na jacket, ang uniformeng naging saksi sa kanyang pagtitiis. Hindi siya natinag ng lumapit ang mga security guard na dating yung mga kasamahan sa trabaho. Ang mga gwardiya ay nag-aalangan. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig dahil alam nila ang kabutihan ng pusong itinatago ni Aurora sa ilalim ng uniformeng yon. Wait! Sigaw ni Clarice habang tumatakbo patungo sa gitna. Ang kanyang mahabang puting gown ay humahampas sa sahig. Mom, stop this! Lola Aurora is our guest! Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisingi ang bumasag sa katuwaan ng gabi. Sinampal ni Victoria ang sarili niyang anak sa harap ng lahat. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang ilan ay nagtakip ng bibig sa gulat. Nanatiling nakalingon ang mukha ni Clarice sa gilid. Ang kanyang pisingi ay mabilis na namula at ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga mata. Wala kang kwentang anak! Galit na sigaw ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. Mas pinipili mo pang kampihan ng isang pulubi kaysa sa sarili mong ina? Simula ngayon, wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Dahan-dahang lumapit si Aurora kay Clarice at hinawakan ang balikat ng dalaga.
Ang haplos ng kanyang kamay ay puno ng init at pagmamahal. Isang direktang kabaligtaran sa lamig ng puso ni Victoria. Tumingin si Aurora ng diretso sa mga mata ni Victoria. Ang kanyang titig ay tila isang hatol na hindi pwedeng iwasan. Ang sampal na yan ang magiging huling pagkakamaling gagawin mo sa harap ko, Victoria. Mahinahon-naway ka ni Aurora, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang nahuhulog na bundok. Masyado mong minaliit ang mga taong nakapaligid sa iyo. Akala mo ba ang kapangyarihan ay nasusukat sa taas ng takong ng sapatos mo? Tumawa ng mapait si Victoria habang pinupunit ang itim na sobreng natanggap niya kanina. Power? I have everything. I have connections, I have money. At ikaw? You are just a guard. Isang langgam na kaya kong ipitin kahit kailan ko gustuhin. Ngunit ang tawa ni Victoria ay naputol ng ang kanyang asawa, si Roberto Montefalco, ay lumapit mula sa likuran. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa mga sheriff na kapapasok lang sa ballroom. Victoria, tumahimik ka na. Bulong ni Roberto, ang boses ay puno ng takot. Bakit ako tatahimik? I am the queen of this party. The signature, Victoria. Tingnan mo ang pirma sa dulo ng eviction notice. Muling wika ni Roberto. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang maliit, pino at eleganteng pirma sa ilalim ng selyo ng Alba Realty. Dahan-dahang kinuha ni Victoria ang papel. Habang binabasa niya ang pangalang nakasulat sa ilalim ng titulong Chairman Emeritus at Sole Owner, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay ang pangalang kinatatakutan ng lahat sa industriya ng real estate sa Pilipinas. Aurora Alba, ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang yabag ng mga sapatos ng mga sheriff sa labas ng ballroom ay nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng kanyang kasinungalingan. Hindi ito maaari, usal ni Victoria. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghihina hanggang sa mapaluhod siya sa sarili niyang carpet. Ikaw ang may-ari ng Alba Realty? Si Aurora ay hindi sumagot. Marahan lamang niyang itinaas ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Sa sandaling yon, ang hamak na security guard ay tuluyan ng naglaho at ang tunay na reyna ng mga gusali ay muling nagpakita sa harap ng lahat. Ang oras ng iyong pananatili ay tapos na, Victoria. Huling wika ni Aurora bago ang mga ilaw sa buong ballroom ay biglang namatay, na iniwan ang lahat sa gitna ng isang nakakanghilong katahimikan. Hindi ito totoo. Roberto, sabihin mo sa akin na nagkakamali ka. Isang panaginip lang ito, di ba? Ang matandang security guard na yon, hindi siya ang may-ari ng lupang kinatatayuan natin. Victoria, sapat na. Nakasulat ang pangalan niya sa bawat dokumento ng Alba Realty. At ang pirma, ang pamilyar na pirmang yon na akala natin ay mula sa isang multo ng nakaraan, ay sa kanya. We are finished, Victoria. In just one night, we lost everything. Hindi ako papayag. I have connections. Tatawagan ko ang lahat ng mga senator at congressmen na pinakain ko sa palad ko. Walang sinumang security guard ang sisira sa pangalang Montefalco. Walang sasagot sa iyo, Victoria. Tumingin ka sa paligid mo. Ang mga bisitang akala mo ay kaibigan natin, nagsialisa na sila na parang mga dagang tumatakas sa lumulubog na barko. Naiwan na tayong mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Ang boses ni Roberto ay puno ng pagod at pagsuko. Isang malaking kaibahan sa hysterical na tono ni Victoria. Ang malawak na ballroom, na kanina lamang ay punong-puno ng tawanan at kinang, ay naging isang madilim at malamig na bodega ng mga naudlot na pangarap. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng napanis na alak, at ang matapang na amoy ng alikabok na tila bumabalot sa kanilang dangal. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at payak na bahay, nakaupo si Aurora sa tapat ng kanilang lamesang kainan. Wala na ang kanyang asul na jacket. Nakasuot siya ng isang puting blusa, malinis at kagalang-galang.
Sa kanyang harap ay isang mangkok ng mainit na sopas na inihanda niya para sa pag-uwi ni Liam. Narinig ni Aurora ang mabilis na yabag ng mga paa sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Liam, pawis na pawis, at ang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. Agad na lumapit ang binata sa kanyang lola. Hinawakan ang mga kamay nito na tila tinitingnan kung may sugat o pasa ang matanda. Lola, ayos lang po pa kayo? Nabalitaan ko ang nangyari. Ang mga lalaking sumira ng gamit natin dito. Ang boses ni Liam ay nanginginig sa pag-aalala. Sabi ni Clarice, pinahiya rin daw kayo sa party ni Madam Victoria. Bakit hindi kayo tumawag sa akin? Papatayin ako sa sobrang takot para sa inyo. Numiti ng mahinahon si Aurora. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisingi ng kanyang apo. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na nagpapakalma sa nanginginig na diwa ni Liam. Kumain ka muna, apo. Mainit pa ang supas. Payapang wika ni Aurora. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mga lalaking yon ay mga anino lamang na dumaan. Hindi nila kayang tibagin ang pundasyon ng bahay na ito. Pero Lola, paano si Clarice? Sinampal siya ng sarili niyang ina dahil sa atin. At ang Montefalco Corporation, balita ko ay gumuhuna ang kanilang stocks sa loob lamang ng isang gabi. May kung anong nangyayari sa Alba Realty na hindi ko maintindihan. Napatigil si Aurora sa pagkain. Tumingin siya sa kanyang apo, sa mga mata nitong punong-puno ng katapatan at pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang nais niyang sabihin ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin ang katotohanan na ang lahat ng gusaling pangarap ni Liam na madesenyo ay pagmamay-ari na niya ngayon. Ngunit alam ni Aurora na may tamang panahon para sa lahat. Liam, ang katarungan ay may sariling paraan ng pagdating. Simula ni Aurora, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kahulugan. Minsan, kailangang dumanas ng matinding dilim ang isang tao para makita ang tunay na liwanag. Ang pamilya Montefalco ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa buhangin at kasinungalingan. Panahon na para bumalik sila sa lupa. Ang gabi ay lumipas ng tahimik sa bahay ni na Aurora. Ngunit sa mundo ng negosyo sa Makati, ito ang simula ng isang malaking lindol. Ang mga bangko ay nagsimulang tumawag sa mga utang ng mga Montefalco. Ang mga suppliers ay tumigil sa pagpapadala ng mga materyales. Ang bawat kontrata na may pangalang Montefalco ay tila naging isang piraso ng basurang walang halaga. Kinaumagahan, si Victoria ay nakatayo sa harap ng malaking gusali ng Alba Realty. Wala na ang kanyang pulang gown. Nakasuot siya ng isang itim na business suit. Pilit na pinapanatili ang kanyang otoridad kahit na ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Bitbit niya ang isang folder na naglalaman ng mga alok na kompromiso. Ang huling baraha ng isang taong nalulunod. Secretary, sabihin mo sa chairman, Narito si Victoria Montefalco. I need to talk to her personally. I am willing to offer half of my company just to settle this eviction. Sigaw niya sa receptionist. Ang kanyang boses ay puno ng desperation na nakatago sa ilalim ng peking tapang. Madam, pasensya na po. Sagot ng secretary nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang bilin po ng chairman, wala po siyang oras para sa mga taong hindi marunong rumespeto sa mga security guard. At ang eviction? Wala na pong bawian iyon. Bukas na po ang huling araw ninyo sa gusaling ito. Ang bawat salita ng secretary ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Victoria. Sa sandaling iyon, ang anino ng isang matandang babaeng nakasuot ng asul na uniforme ay tila lumitaw sa kanyang paningin. Nakangiti ng may katarungan. Ilang oras na ba ako rito? Hindi niyo ba alam kung gaano kamahal ang bawat minuto ko? I am Victoria Montefalco and I demand to see your chairman right now. Pasensya na po, madam. Pero ang utos po sa amin, ang mga taong walang appointment at hindi pasok sa dress code ng kumpanya ay kailangang maghintay sa dulo ng pila. Dress code? I am wearing a Chanel suit. Are you blind?
At anong pila ang sinasabi mo? Ako ang pinaka-importanting tao na papasok sa pintuang yan na yung araw. Madam, ang paggalang ay hindi nakukuha sa tatak ng damit. Doon na lang po kayo sa selyang kahoy sa tabi ng pintuan. Doon po madalas magpahinga ang mga security guard namin. Namutla si Victoria. Ang tinutukoy ng secretary ay ang isang lumang selyang kahoy na matatagpuan sa gilid ng lobby. Ang eksaktong pwesto kung saan madalas siyang dumaan at hindi man lang sulyapan si Aurora noong ito pa ang nakaduty. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang dahan-dahang pagpako sa kanyang pride. Ang malamig na aircon ng lobby ay hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang ulo at ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Samantala, sa kanilang maliit na tahanan, abala si Liam sa pag-aayos ng mga gamit na sinira ng mga tauhan ni Victoria. Habang hinihila niya ang isang lumang kabinet, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag. Gamit ang kanyang mga kamay, itinaas niya ang isang piraso ng plywood at doon ay tumambad ang isang itim na vault. Maliit, mabigat, at amoy kalawang. Ano ito? Bakit may ganito si Lola? Bulong ni Liam sa sarili. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Marahan niyang inikot ang dial ng vault, sinusubukan ang bawat mahahalagang petsa sa kanilang buhay. Nang itapat niya ito sa kaarawan ng kanyang yumaong ama, narinig niya ang mahinang pag-atras ng trangka ng bakal. Sa loob ng vault, walang ginto o alahas. Ang tanging naroon ay isang makapal na folder na puno ng mga blueprint at isang lumang sulat. Habang binabasa ni Liam ang mga dokumento, unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang mga disenyo ng mga pinakasikat na gusali sa Makati, mga disenyong akala niya ay gawa ng mga Montefalco, ay may orihinal na lagda ng kanyang ama. At sa dulo, may isang kasunduan na nagsasabing ang lahat ng ito ay ninakaw sa pamamagitan ng panlilinlang. Ninakawan nila kami. Hindi lang kami mahirap, pinahirapan nila kami ng sadyang plano. Ang boses ni Liam ay gumaralgal sa tindi ng sakit at galit. Sa opisina ni Victoria, ang tensyon sa pagitan nila ni Roberto ay umabot na sa sukdulan. Dapat nating ibalik ang kumpanya sa kanila, Victoria. Noon pa man, alam nating hindi sa atin ang Alba Realty. Utang na loob natin ang lahat kay Eduardo, ang anak ni Aurora. Kung hindi mo siya niloko sa kontrata bago siya namatay, hindi tayo yayaman. Sigaw ni Roberto, habang itinatapon ang mga papeles sa lamesa. Tumahimik ka. I did what I had to do para sa pamilyang ito. Hindi ko hahayaang bumalik tayo sa pagtitinda ng isda sa palengke dahil lang sa konsensya mo. Sagot ni Victoria. Ang kanyang mukha ay naging parang maskara ng kasamaan dahil sa isang misteryosong tawag, nadungo si Liam sa main office ng Alba Realty. Pagpasok niya sa elevator, hindi niya namalayan na kasunod niya si Victoria. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay nakakabingi. Nakatingin si Victoria sa refleksyon ng salamin, pilit na inaayos ang kanyang buhok, habang si Liam ay nakayuko. Hawak ang folder ng katotohanan. Nang bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, tumambad sa kanila ang isang malawak na opisina. Sa gitna ng bingding, nakasabit ang mga framed architectural designs na gawa ni Liam noong siya ay nag-aaral pa. Mga disenyong ipinasa niya sa kumpanya ng mga Montefalco pero sinabi nilang walang kwenta. Bakit narito ang mga gawa ko? Tanong ni Liam. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Anong ginagawa ng basurang yan dito? Singhali Victoria habang nakatingin sa mga frame. Isang dahan-dahang pag-ikot ng malaking silya ang nagpahinto sa kanilang paghinga. Doon, nakaupo ang isang babae. Hindi na siya ang matandang may kupas na uniforme. Ang kanyang buhok ay maayos na nakabun. Suot ang isang itim na terno na yare sa pinakamahal na seda. At ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang simpleng perlas na tila nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Chairman Aurora? Usal ni Victoria, ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Tumayo si Aurora. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig
ay tila tunog ng hatol ng tadhana. Lumapit siya kay Liam at hinawakan ang kamay ng apo bago hinarap si Victoria ng may ngiting puno ng pait at katarungan. Welcome to Alba Realty, Victoria. Akala ko ba ay nagmamadali ka? O baka gusto mo munang maupo sa selyang kahoy sa lobby para masanay ka na sa bago mong buhay? Aurora, let's be professional. Magana ba? How much do you want para matigil na ang lahat ng kaguluhang ito? Is it money? Is it the building? Sabihin mo lang ang presyo at gagawan ko ng paraan. Huwag mo lang kaming hilahin pababa. Pera? Victoria, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may katumbas na halaga sa bangko? Hindi ba sapat ang 10 taon na pananahimik ko para ma-realize mo na hindi lahat ng tao ay kasing ganid mo? I am offering you a way out. Huwag kang magmalinis. Alam nating dalawa na kailangan mo rin ng tera para sa kinabukasan ni Liam. Isang pirma lang sa settlement na ito at tapos na ang laro. Ang laro ay matagal na ninyong tinapos noong araw na ninakawan ninyo ang anak ko ng kanyang mga pangarap. Hindi settlement ang kailangan ko, Victoria. Ang kailangan ko ay makita kang tumingin sa salamin at makita ang isang magnanakaw na nagpapanggap na reyna. Ang bawat salita ni Aurora ay tumatama sa silid na tila mga kidlat na nagpapahiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Nakatayo siya sa likod ng kanyang malawak na lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mga dokumentong nahanap ni Liam sa lumang vault. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang pakitirin ang hininga ni Victoria. Dahan-dahang kinuha ni Aurora ang orihinal na blueprint ng Montefalco Heights. Ang proyektong nagluklok sa pamilya Montefalco sa rurok ng tagumpay. Ipinakita niya ang ilalim na bahagi ng papel kung saan malinaw na nakasulat ang pangalang Eduardo Alba. Ninakawan ninyo ang anak ko, Victoria. Pinapirma ninyo siya sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan habang siya ay may sakit. Ginamit ninyo ang kanyang talino para yumaman, at nang mamatay siya, itinapon ninyo kami na parang mga basahan. Ang boses ni Aurora ay gumaralgal, ngunit pinigil niya ang pagtulo ng luha. Ngayon, sasabihin mo sa akin, magkano ang presyo ng buhay ng anak ko? Namutla si Victoria. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang pilit na humahanap ng dahilan. Sa halip na pagsisisi, ang makikita sa kanyang mga mata ay ang takot. Takot na mawala ang marangyang buhay na kanyang kinasanayan. Napaupo siya sa selya. Ang kanyang mamahaling bag ay nahulog sa sahig. Tila isang simbolo ng kanyang bumabagsak na estado. Hindi ko ginusto ang mangyari sa kanya, Aurora. Kailangan lang namin ng puhunan noon. Usal ni Victoria. Ang boses ay puno ng desperation. Isipin mo naman si Clarice. Ano na lang ang mangyayari sa anak ko kung mawawala ang lahat sa amin? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Clarice. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng lungkot. Nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa harap ng babaeng dati ay tinatawag nilang basura. Nakita niya ang katotohanang nakasulat sa mga lumang dokumento. Clarice, anak. Tell her we need the company. Pagsusumamo ni Victoria habang hinahawakan ang kamay ng anak. Ngunit dahan-dahang inalis ni Clarice ang kamay ng kanyang ina. Tumingin siya kay Liam na nakatayo sa tabi ni Aurora. At pagkatapos, ay sa kanyang ina na tila isang estranjero sa kanyang paningin. Mom, sapat na po, bulong ni Clarice. Lahat ng meron tayo, lahat ng ipinagmamalaki mo, ay galing sa pananakit sa ibang tao. Hindi ko na kayang mabuhay sa loob ng isang bahay na itinayo sa luha, ni Lola Aurora, at sa pangarap ng tatay ni Liam. I'm leaving, Mom. I am choosing what is right. Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang huling hantungan para sa danggal ni Victoria. Tumayo si Aurora at dahan-dahang tinanggal ang kanyang security guard badge mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, ang sagisag ng kanyang pagtitiis at pagmamasid sa dilim. Sa harap ni Victoria,
marahan niyang binitiwan ang badge sa loob ng basurahan sa tabi ng kanyang lamesa. Ang tunog ng metal na tumatama sa plastic ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Tapos na ang oras ng pagbabantay ko sa labas ng pintuan mo, Victoria. Ngayon, ikaw naman ang manatili sa labas at magmakaawa na buksan ko ang pintuan para sa iyo. Nang makaalis sina Liam at Clarice kasama si Aurora, naiwan si Victoria sa gitna ng malawak na opisina. Ang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang mapanganib na ningas ang muling sumiklab sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at may diniyal na numero. Hello? I need the media. Ngayon din. I have a story that will destroy Alba Realty. Sabihin ninyo sa lahat na ang bago nilang chairman ay isang kriminal na nagpanggap na guard para magnakaw ng mga lihim ng kumpanya. I want her head on a platter. Lola, wag po kayong lalabas. Punong-puno ng mga reporter ang lobby. Sinasabi nila sa balita na magnanakaw daw kayo, na pumasok daw kayo sa kumpanya nila Madam Victoria para makuha ang mga trade secrets nila. Hayaan mo sila, Liam. Ang ingay ng mga latang walang laman ay sadyang nakakabingi. Ngunit hindi nito kayang baguhin ang katotohanan. But they are destroying your name, Lola. Nakaharap si Victoria sa telebisyon, umiiyak, nagpapanggap na biktima. Sinasabi niya na pinilit niyo raw siyang pirmahan ang eviction notice dahil may hawak kayo alas laban sa kanya. Ang katotohanan ay tila isang ginto, apo. Kahit ibaon mo sa putit, paghugas ng ulan, mananatili itong kumikinang. Hayaan nating maubos ang luha ni Victoria. Darating ang oras na kahit ang sarili niyang mga mata ay hindi na maniniwala sa kanya. Ang bawat balita sa telebisyon at radyo ay tila isang malakas na hagupit ng hangin na nagpapadilim sa pangalan ni Aurora Alba. Ang mga headline sa social media ay punong-puno ng mga salitang fake guard, corporate spy, at ang magnanakaw sa Makati. Ang imahe ni Victoria Montefalco na humihikbi sa harap ng mga kamera, suot ang isang simpleng puting blusa upang magmukhang kawawa, ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Sa labas ng Alba Realty, Ang kaguluhan ay tila isang nagbabagang apoy. Ang mga mamamahayag ay naguunahan sa pagkuha ng anggulo. Ang bawat pagpindot ng shutter ng kanilang mga kamera ay tila mga mabilis na pagkurap ng mga mata ng isang mapanghusgang mundo. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang hindi inaasahang hanay ng mga tao ang dahan-dahang nabuo sa harap ng pintuan ng gusali. Ang mga dating kasamahan ni Aurora, mga security guard na ang mga barong ay kupas na, mga janitor na may hawak pang mga mop at timba, at mga messenger na nakasuot pa ng kanilang mga helmet ay nagkapit-bisig. Binuo nila ang isang pader ng tao upang protektahan ang pasukan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paninindigan. Ang kanilang mga mata ay hindi kumukurap sa harap ng mga naglalakihang lente ng kamera. Huwag ninyong bastusin si Nanay Aurora. Sigaw ng isang matandang gwardiya, ang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Siya ang nagpakain sa amin noon kami walang pambili ng tanghalian. Siya ang nakinig sa aming mga problema nang ang mga gaya ni Montefalco ay hindi man lang kami tiningnan sa mata. Sa loob ng opisina, narinig ni Aurora ang sigawan sa labas. Lumapit siya sa bintana at dahan-dahang hinawi ang kurtina. Nang makita niya ang pader ng mga taong nagtatanggol sa kanya, ang mga maliliit na taong itinuturing niyang pamilya, isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisingi. Ito ang kayamanang hindi kailanman maiintindihan ni Victoria. Ang kayamanan ng tunay na katapatan. Tumayo si Liam sa tabi ng kanyang lola. Kinuha niya ang kanyang jacket at hinarap ang matanda ng may bagong uri ng tapang sa kanyang mga mata. Lola, ako ang haharap sa kanila, wika ni Liam. Ako ang magsasabi kung sino talaga ang tunay na magnanakaw sa kwentong ito. Lumabas si Liam sa harap ng media. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ng Alba Realty ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makita siya ng mga reporter, ang mga mikropono ay tila mga uhaw na hayop na sumugod sa kanya.
Ngunit itinaas ni Liam ang isang itim na folder. Ang mga dokumentong nahanap niya sa vault. Ang aking lola ay hindi magnanakaw. Ang boses ni Liam ay umalingaw sa buong paligid, sapat na malakas upang patahimikin ang lahat. Ang pamilya Montefalco ang tunay na magnanakaw. Ninakaw nila ang mga blueprint ng aking ama habang siya ay nag-aagaw buhay. Ninakaw nila ang aming kinabukasan at itinayo nila ang kanilang kaharian sa mga kasinungalingang ito. Ipinakita ni Liam ang mga orihinal na dokumento na may lagda ng kanyang ama at ang mga pekeng papeles na ginamit ni Victoria para angkinin ang mga disenyo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa mga reporter habang sinusuri nila ang mga ebidensya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Victoria ay nanonood sa telebisyon. Ang kanyang hawak na baso ng alak ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa malaglag ito sa sahig at mabasag sa libu-libong piraso. Ang pula ng alak ay kumalat sa kanyang mamahaling carpet, tila isang babala ng dugong dadaloy sa kanyang reputasyon. Hindi dapat lumabas ang mga papel na yan, bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa lahat ng mga screen sa bansa, mula sa social media hanggang sa mga news outlets. Isang opisyal na imbitasyon mula sa Alba Realty para sa isang grand reveal na gaganapin kinabukasan sa pinakamalaking ballroom ng gusale. The chairman will speak. The truth will be unmasked. Ito ang huling baraha ni Aurora. Isang imbitasyon na hindi pwedeng tanggihan ni Victoria dahil ang hindi pagdalo ay nangangahulugan ng pag-amin sa lahat ng kasalanan. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Alba Towers ay halos hiniwa ng tensyon. Ang bawat sulok ay punong-puno ng mga mamamahayag, mga negosyante, at mga matataas na tao sa lipunan. Lahat ay naghihintay sa pinakaabangang paghaharap ng dekada. Ito ang arena. At ngayong gabi, isa lamang ang maaaring manatiling nakatayo. Pumasok si Victoria na tila, isang reyna na patungo sa kanyang koronasyon, hindi sa kanyang bitayan. Nakasuot siya ng isang itim na gown na kumikinang sa bawat paggalaw. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamanteng tila mga patak ng nagyeyelong luha. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy ng isang taong handang pumatay para sa kanyang trono. I will not be defeated by a mere guard, bulong ng isipan niya. Tonight, I will bury her. Umupo siya sa harap na hilera, sa selyang nakareserba para sa kanya. Ang bawat pag-angat niya ng kilay, ang bawat pag-inom niya ng champagne, ay isang palabas ng kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa kanyang palad. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Attorney Valdez. Ang kanyang presensya ay kagalang-galang. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito tayo ngayong gabi upang linawin ang mga issue na bumabalot sa Alba Realty. Ngunit bago iyon, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na pundasyon ng kumpanyang ito. Ang mga camera flashes ay nagsimulang sumabog na tila maliliit na kidlat. Pilit na kinukuha ang bawat anggulo ng hindi kapanipaniwalang eksena. Ang bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay lumipat mula sa entablado patungo sa babaeng nakatayo sa gilid. Ang babaeng akala ng lahat ay isang hamak na security guard lamang. Dahan-dahang humakbang si Aurora patungo sa liwanag. Wala siyang suot na mamahaling alahas o makinang na gown. Ang kanyang suot ay isang simpleng kulay krema na bestida. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matikas pa kaysa sa isang reyna. Ang bawat hakbang niya sa entablado ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng kasinungalingan na itinayo ni Victoria. Ang nag-iisang chairman emeritus at may-ari ng Alba Realty, ang babaeng nagtayo ng bawat gusaling ito mula sa pawis at katapatan. Miss Aurora Alba. Ang pagpapakilala ni Attorney Valdez ay tila isang kulog na yumanig sa buong ballroom.
Isang kolektibong paghinga ang huminto sa hangin. Tila ninahaw ng gulat ang bawat hininga sa loob ng silid. Ang mga panga ng mga bisita ay nangalaglag. Ang mga reporter ay natigilan sa kanilang pagkuha ng litrato. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Victoria. Ang kanyang perpektong ngiti ay nanigas sa kanyang mga labi. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. At ang tunog ng pagbagsak at pagkasira ng kristal sa sahig ay ang tanging ingay na maririnig sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Aurora. Dahan-dahan niyang inayos ang salamin sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Victoria. Ang titig na iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat maskara ng pagpapanggap ni Victoria, hanggang sa ang tanging natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang mga kasalanan. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Victoria. Ang kanyang mamahaling gown ay hindi na mukhang kasuotan ng isang reyna, kundi isang mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Ang isang mahinang kaluskos ng mamahaling tela na bumagsak sa makintab na sahig ang narinig ng tuluyan siyang mapaluhod sa gitna ng entablado, sa harap ng daan-daang pares ng mga matang mapanghusga. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang babaeng minsang tiningala ng lahat ay ngayon ay isang kaawa-awang imahe ng pagkatalo. Patawad, Aurora. Patawarin mo ako. Ang hikbi ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa mikropono, isang desperadong pagsusumamo na narinig ng buong mundo. Ang pagluhod mo ay huli na, Victoria. Hindi nito kayang buuin ang mga pusong dinurog mo ng iyong kayabangan. Aurora, please. I will give you everything. Ang mga shares ko, ang bahay namin, lahat. Just tell the media that this was all a misunderstanding. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Ang kalsada ay hindi lugar ng parusa, Victoria. Iyon ay lugar kung saan nagsisimula ang mga taong may tunay na danggal. Ibinabalik ko sa iyo ang mga hiyas mo. Hindi ko kailangan ng nakaw na yaman. What will happen to us? Paano si Clarice? Paano ang pangalan namin? You are destroying a legacy. Hindi ako ang sumira, Victoria. Ang sarili mong kasakiman ang bumasag sa pundasyon ng inyong tahanan. Ngayon, hayaan mong ang katotohanan ang magturo sa iyo kung paano muling tumayo. Ang bawat salita sa loob ng tahimik na VIP room ng Alba Towers ay tila may bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Nakaupo si Aurora sa tapat ni Victoria. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagod at ang kapayapa ang dulot ng katarungan. Inilapag ni Aurora ang isang maliit na pouch sa tapat ni Victoria. Sa loob nito ay ang mga alahas na itinapon ni Victoria noong gabi ng party, kasama ang bawat barya na inihagis nito sa paanan ni Aurora. Ang bawat metal na bagay ay tila naglalabas ng malamig na ningning, nagpapaalala sa bawat serye ng pang-aapi na naranasan ng matanda. Hindi pera ang hihilingin ko sa iyo, Victoria. Mahinahong wika ni Aurora habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ng dating kagalang-galang na babae. Ang gusto ko ay kilalanin mo ang halaga ng mga taong itinuturing mong basura. Ang mga security guard, ang mga janitor, ang mga taong nagpapatakbo ng mga gusaling ito habang ikaw ay natutulog sa malambot na kama. Sa huling pagkakataon, gusto kong maramdaman mo ang bigat ng barya na ibinigay mo sa akin. Sa labas ng silid, ang imperyo ng mga Montefalco ay tuluyan ng gumuho. Ang mga ari-arian ay kinumpiska, ang mga bank accounts ay freeze, at ang kanilang pangalan ay naging paksa ng bawat usapan sa bansa. Nasaksihan ni Liam ang unti-unting paglisan ng mga Montefalco sa kanilang mansyon, ang paghakot ng mga gamit na hindi na sa kanila, ang pagbagsak ng bawat dekorasyong ginto na itinayo sa kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang bagong usbong ng pag-asa ang nagsimulang mabuo. Isang linggo matapos ang malaking reveal, isang simpleng seremonya ng kasal
ang idinaos sa isang maliit na kapilya sa labas ng lungsod. Walang engrandeng reception, walang mamahaling dekorasyon. Ang tanging naroon ay ang mga bulaklak mula sa harden ni Aurora at ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Suot ang isang simpleng puting barong, hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Liam habang hinihintay ang kanyang katuwang sa buhay. Nang bumukas ang pinto ng kapilya, pumasok si Clarice. Wala na ang kanyang mga diamante. Wala na ang kanyang mamahaling gown. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng bestida. Ngunit ang kanyang kagandahan ay nagniningning dahil sa kapayapaang nasa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Clarice kay Aurora na nakaupo sa unang hilera. Ang bawat hakbang ng dalaga ay tila isang padyakap sa bagong buhay na kanyang pinili. Sa harap ng matanda, huminto si Clarice at dahan-dahang kinuha ang kulubot na kamay ni Aurora. Inilapat niya ang likod ng palad ng matanda sa kanyang noo, isang taimtim na pagmamano na nagpahinto sa tibok ng puso ng lahat ng nakakita. Lola, bulong ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pag-itan ng mga hiningang puno ng pagmamahal. Patawad po sa lahat. Salamat po sa pagtanggap sa akin bilang apo ninyo. Naramdaman ni Aurora ang init ng luha sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang buhok ni Clarice at niyakap ang dalaga ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila natunaw sa init ng kapatawaran. Ang sugat na dinala ni Aurora sa loob ng maraming taon ay nagsimula ng maghilom. Nang matapos ang kasal, habang ang lahat ay nagdiriwang sa labas, nagtungo si Aurora sa isang tahimik na burol sa sementeryo. Ang damo ay sariwa at ang amoy ng mga kandila ay humahalo sa simoy ng hangin sa hapon. Lumuhod siya sa harap ng puntod ni Eduardo, ang kanyang anak. Eduardo, anak. Tapos na, bulong ni Aurora habang dahan-dahang inilalagay ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol. Ang mga pangarap mo ay muling nabuhay sa mga kamay ni Liam. Nabawi na natin ang lahat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Isang malamig na hangin ang umihip. Tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Ngunit sa likod ng kagalakan ni Aurora, isang maliit na papel ang natira sa loob ng kanyang bulsa. Isang huling dokumento na hindi pa niya binubuksan. Isang liham mula sa bangko tungkol sa mga lihim na utang ng pamilya Montefalco na hindi lamang pera ang kailangan para mabayaran. Habang binabasa ni Aurora ang liham sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. May isang huling sakripisyo na kailangang gawin upang tuluyang maputol ang kadena ng nakaraan. Chairman Alba, ang utang na iniwan ng mga Montefalco ay hindi lamang usapin ng pera. Isinangla nila ang lupang kinatitirikan ng barangay Silangan, ang komunidad ng mga manggagawa at gwardiya. Manager, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi mababayaran ang halagang yon, ano ang mangyayari sa mga pamilyang nakatira doon? Wala kaming magagawa, kundi ipatupad ang foreclosure, Chairman. Susunod ang mga bulldozer sa susunod na linggo upang limisin ang lugar para sa isang bagong mall. Hindi ako papayag. Magkano ang kailangan para matubos ang kalayaan ng mga taong yon? Higit sa kalahati ng iyong persona na ari-arian, Chairman. Isang malaking sakripisyo ito para sa mga taong hindi mo naman kaano-ano. Diyan ka nagkakamali, Manager. Sila ang aking pamilya. Sila ang naging pader ko noong ako ay walang sandigan. Ihanda mo ang tseke. Nayon din. Ang bawat salita ni Aurora sa loob ng malamig na opisina ng bangko ay tila isang matibay na selyo ng kanyang paninindigan. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa mga dambuhalang gusali ng Makati na tila mga bantay ng kanyang nakaraan. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng panghihinayang sa perang mawawala. Sa halip, isang kakaibang gaan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ilang araw matapos ang transaksyon, nagtungo si Aurora sa isang palengke sa dulo ng lungsod. Ang amoy ng tuyo, ang inay ng mga nagtitinda at ang madikit na semento ay hindi naging hadlang sa kanyang paghahanap.
Huminto siya sa harap ng isang maliit na tindahan. Isang sari-sari store na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Doon, nakita niya si Victoria. Wala na ang mamahaling Chanel suit. Wala na ang mga diamante. Nakasuot ang gating reyna ng isang kupas na duster. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro manicure ay ngayon ay abala sa pagtitimbang ng asukal at pag-aabot ng barya sa mga bata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang katahimikan ay tila isang malalim na balon ng mga alaala. Aurora, bakit ka narito? Para ba panuurin ang huling yugto ng aking pagkatalo? Ang boses ni Victoria ay hindi na matalas. Ito ay basag at puno ng pagpapakumbaba. Narito ako para ibigay sa iyo ang isang pagkakataon, Victoria. Mahinahong wika ni Aurora habang iniaabot ang isang dokumento. Tinubos ko ang lupang isinangla ninyo. Ngunit hindi ko ito kinuha para sa sarili ko. Ito ay ibinigay ko sa isang foundation para sa mga manggagawa. Gusto kong ikaw ang magsilbing coordinator nila. Ang magturo sa kanila ng tamang pagnenegosyo, ngunit sa pagkakataong ito, gamit ang puso at hindi kasakiman. Nalaglag ang hawak na sandok ni Victoria. Ang mga luha ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga pisingi. Hinuhugasan ang huling bakas ng kanyang nakaraang kayabangan. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot kundi dahil sa tunay na pagsisisi, dahan-dahang yumukod si Victoria sa harap ni Aurora. Bakit mo pa rin ako tinutulungan pagkatapos ng lahat? Hikbi ni Victoria. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nakaluhod ang kaaway, kundi ang makita siyang muling tumatayo bilang isang mas mabuting tao. Huling wika ni Aurora bago siya tuluyang lumisan. Habang naglalakad si Aurora pabalik sa kanyang sasakyan, dumaan siya sa harap ng isang construction site ng Alba Realty. Huminto siya nang makita ang isang pamilyar na eksena. Isang batang security guard ang nakaupo sa loob ng kanyang maliit na post. Sa ilalim ng isang maliit at aandap-andap na bumbilya, ang bata ay masigasig na nagbabasa ng isang makapal na libro ng arkitektura. Tila hindi alintana ang pagod ng magdamag na pagbabantay. Ito ang kanyang golden moment. Tila bumalik ang panahon kung kailan si Liam ang batang iyon, at siya ang matandang gwardiyang nagdadala ng kape para rito. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal ng tadhana, at ang bawat luhang pumatak ay tila nagbunga sa harap ng kanyang mga mata. Ang pamana ng pagpapakumbaba ay magpapatuloy, hindi sa pamamagitan ng matatayog na gusali, kundi sa mga pangarap ng mga taong nagsisimula sa anino. Nang makauwi sa kanyang tahanan, naupo si Aurora sa kanyang paboritong tumba-tumba sa balkonahe. Ang hangin ay amoy sampagwita, sariwa at nakakalunod sa kapayapaan. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang pinakikinggan ang masayang tawanan ni Liam at Clarice sa loob ng bahay, kasama ang balita ng isang bagong buhay na dinadala ni Clarice. Isang matinding antok ang dahan-dahang gumalok kay Aurora. Hindi ito ang antok ng pagod, kundi ang antok ng isang taong tapos na sa kanyang tungkulin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang dahan-dahang paghupa ng alon sa pampang. Salamat sa lahat. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay dahan-dahang nawalan ng lakas. At ang huling ngiti sa kanyang mga labi ay nanatiling nakaukit, habang ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho sa abot tanaw. Lumipas ang 5 taon. Ngunit ang bawat sulok ng Makati ay tila may dalang alaala ng babaeng minsan ay tumayo sa anino upang magbantay sa liwanag ng iba. Ang skyline ng lungsod ay nagbago na. May mga bagong gusaling itinatayo. Ngunit ang pinakatampok sa lahat ay ang Aurora Heights, isang komunidad ng mga dekalidad na pabahay para sa mga manggagawang dati ay walang boses at walang sariling lupa. Nakatayo si Liam sa gitna ng malawak na plaza sa harap ng Alba Towers. Hindi na siya ang binatang arkitekto na puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, siya ang kinikilalang Architect of the Heart, ang nagpapatuloy sa bisyon ng kanyang lola. Hawak niya ang kamay ng isang batang lalaki,
ang 4 na taong gulang na si Eduardo, na may mga matang kasing linaw at kasing tapang ng kay Aurora. Sa tabi nila ay si Clarice, na may dalang mga bulaklak ng sampagita. Ang boses ay puno ng kapayapaan habang kinukuwentuhan ang kanilang anak tungkol sa Reyna na nagbantay sa kanilang pamilya. Sa gitna ng plaza, hindi isang estatwa ng isang mayamang negosyante ang nakatayo. Sa halip, isang tansong rebulto ng isang babaeng security guard ang nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nakasuot ito ng maayos na uniforme, may hawak na logbook, at ang mukha ay nakatingin sa abot-tanaw ng may payapang ngiti. Sa paanan ng rebulto, nakasulat ang mga salitang, "Ang tunay na taas ng isang gusali ay hindi nasusukat sa abot ito sa langit, kundi sa lalim ng pundasyon ng kanyang puso." Hindi kalayuan sa lugar na yon, sa isang maliit na paaralan para sa mga anak ng mga gwardiya at janitor, makikita ang isang babaeng may simpleng ayos, ngunit may bagong uri ng danggal. Si Victoria. Hindi na siya ang reynang may gintong korona, kundi isang guro at coordinator na nagtuturo sa mga kabataan tungkol sa etika at pagpapakumbaba. Natutunan na ni Victoria ang kahulugan ng hiya. Hindi ang kahihiyang dulot ng pagkatalo, kundi ang hiya na nagtutulak sa isang tao na gumawa ng tama. Sa bawat barya na tinatanggap niya ngayon mula sa kanyang tapat na pagtatrabaho, nararamdaman niya ang tunay na halaga na hindi kailanman naibigay ng kanyang mga diamante noon. Nahanap na ng bawat isa ang kanilang kapatawaran. Pinatawad ni Liam at Clarice ang nakaraan upang mabuo ang kanilang kinabukasan. Pinatawad ni Victoria ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisilbi sa mga taong dati ay minaliit niya. At si Aurora? Ang kanyang kapayapaan ay nananatili sa bawat malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng punong nara sa paligid ng kanyang mga gusali. Ang aral na iniwan ni Aurora Alba sa mga nanay at lola na nakikinig sa kwentong ito ay simple, ngunit malalim. Ang buhay ay parang isang malaking gusali. Maaaring marami tayong haraping bagyo. Maaaring pilitin tayong itumba ng mga taong mapang-api. Ngunit, hanggat ang ating dignidad ay nakabaon sa matibay na semento ng katapatan at pag-ibig, hinding-hindi tayo guguho. Huwag nating ikahiya ang ating abang kalagayan dahil ang isang hamak na bantay ay maaaring maging tagapagtanggol ng isang buong imperyo. Sa huling pagkakataon, ang tunog ng pagpalit ng shift ng mga security guard sa Alba Towers ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ito ay hindi lamang isang hudyat ng trabaho. Ito ay isang ritual ng paggalang sa babaeng nagturo sa kanilang lahat na ang bawat tao, gaano man kaliit ang posisyon sa lipunan, ay karapat-dapat sa respeto at pagkilala. Ang kwento ng ang reyna ng mga gusali ay hindi nagtatapos sa pagkamatay ni Aurora. Nagpapatuloy ito sa bawat anak na pinag-aaral ng isang magulang na gwardiya, sa bawat arkitekto na nagdidisenyo para sa mahihirap, at sa bawat pusong natutong magpatawad. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang pamana na maaari nating iwan ay hindi ang mga pader na yari sa bato, kundi ang mga alaala ng kabutihang loob na kailanman ay hindi maglalaho.